Ang nakaraan. Hinabol ng ani Joke Legion ang kupal na si Jiang Injol, at para bang pinaglalaruan niya lang ito, at hindi pinapatama ang kanyang mga atake dito, ngunit pinatakas pa din naman niya si Jiang Injol, sapagkat mayroon siyang plano na gustong maipatupad, at naisipan nga nito na bumalik sa kanyang ama at isumbong ang lahat ng mga nangyari. Ngunit dahil sa ginawa nitong pagnanakaw sa mga kumikinang na perlas ay galit na galit ang kanyang ama, at ito ay nagdahilan ng pag-atake niya sa kanyang anak, gamit ang enerhiya na posibleng pumatay dito. At sa kasalukuyan ay pinapagalitan na nga si Jiang Injol ng kanyang ama, at sinasabi nito na alam niya na pasaway talaga ang kanyang anak. Ngunit hindi niya inaakala na lilinlangin nito ang sarili niyang ama para lang makamit niya ang pansarili nitong mga ambisyon, at kasama pa dito ang pang-iiwan niya sa kanyang kapatid na babae na mag-isa sa kagubatan. At dahil sa mga ginawa niyang ito ay ipinapakita lang ni Jiang Injol na hindi na importante ang pamilya sa kanya kundi ang kayamanan. At sa ngayon ay napagdesisyonan na nga ng kanyang ama na sabihin sa kanyang anak na tinraidor niya ang sarili niyang dugo. Kaya't sa nanghihinang katawan ni Jiang Injol ay napapahawak na lang ito sa kamay ng kanyang ama, at ito na nga ang kanyang magiging huling pamamaalam dito. At sa kahuli-hulihan ay dumapo pa din sa isipan ni Jiang Desang na siya din pala ang papatay sa kanyang anak gamit ang sarili niyang mga kamay. At gulat na nga si Jiang Inwa na pinatay ng kanyang ama ang kanyang kapatid sa kanyang harapan mismo. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ay hindi pa rin mapigilan ni Jiang Desang na tapusin ang buhay ng kanyang anak sapagkat nagkamit ito ng napakatinding kasalanan sa kanila. At dagdag pa nga ng ama ng babae na posibleng itinago ni Jiang Injol ang mga kumikinang na perlas hindi kalayuan sa lugar na ito kaya't iyon ay kanyang hahanapin. At dahil sa mga naririnig ng babae, ay hindi pa rin siya makagalaw sa ginawang desisyon ng kanyang ama. At habang unti-unti na ngang nawawala ng buhay ang kupal ay hindi pa rin nawawala ang galit ni Jiang Desang sapagkat naisipan nga ni Jiang Injol na gawan siya ng masama. Kaya't sa araw na ito ay hindi na niya ito tatawaging anak at miyembro ng kanyang pamilya. At tinawag din naman ni Jiang Desang si Jiang Inwa upang mayroon silang pag-usapan, at mayroon pang naghihintay na tao sa kanila sa loob ng safe house na ito. Ngunit ang hindi din naman alam ng mag-ama ay tinitignan lang sila ng ating bida at ni Muyong, at minamanmanan lang ni Joke Legion kung ano pa ang gagawing hakbang ni Jiang Desang sa kabila ng lahat ng pagtatraidor na ginawa sa kanya. Kaya't sa ngayon ay napapatanong na lang si Joke Legion sa kanyang guard kung na-report niya ba sina Jiang Desang, at sinabi din naman ni Muyong na nagawa na niya ito, at ibinigay pa nga niya ang mapa sa safe house na ito sa pamamagitan ng isang liham. At napapasabi na lang din si Joke Legion na magiging kaabang-abang ang susunod na mangyayari sa lugar na ito, at hindi na siya makapaghintay na makita ang mukha ni Jiang Desang na unti-unting nawawalan ng pag-asa. At sa ngayon sa loob ng kanilang safe house ay meron din namang isang tao na nakaupo at naghihintay sa kanilang dalawa. At humihingi din naman ng paumanhin si Jiang Desang at medyo natagalan sila sa labas sapagkat meron pa siyang inasikaso na isang traidor at ito ay kanyang iniligpit. Kaya't napapasabi na lang ang tao na dahil ay nakipag-usap at pinili niya ang liblib na lugar na ito, ay wag na siya nitong papaghintayin pa ng mas matagal pa at magsalita na ito kung ano pa ang kanyang gustong sabihin. At hindi kalaunan niya ay sinabi nga ni Jiang Desang ang kanyang kahilingan sa taong ito, at mapapag-alamang ito ang guard ng Southern Peak Alliance Forces. At ang gusto ni Jiang Desang ay sumapi sa kanila sapagkat ay itinakwil na sila ng Northern Heaven Supreme Family. At dagdag pa niya na kung sila ay tatanggapin ng Southern Alliance ay marami itong maibibigay sa kanila, katulad na lamang ng mga impormasyon na kanyang nakalap sa loob ng napakaraming taon na kasapi sila ng Northern Heaven Supreme Family. Ngunit sa hindi inaasahan ng dalawa ay bigla din namang mayroong nagbukas ng pintuan nila, at pinwersa ito ng mga gustong pumasok sapagkat mayroong dumating na balita sa kanila na mayroong nangyayaring kakaiba sa lugar na ito. At sa laking gulat ni Jiang Desang ay napakarami nga ng mga tao na pumasok sa safe house nila, at pagalit pa nga itong nagtatanong na kung sino ang mga ito at pilit niyang pinapaalis. Ngunit nagsalita din naman ang isang tao dito,
At sinasabi niya na mayroon silang natanggap na kahina-hinalang impormasyon na nangyayari sa liblib na lugar na ito kaya't hindi niya napigilang pumunta dito. At ang kasama nga ng mga gwardya ay isang mataas na opisyal ng Northern Heaven Supreme Family. At sinasabi pa nga nito na parabang sa kanyang mga nakikita ngayon ay nagpaplano si Jiang Desang na traidorin sila at sumali sa Southern Peak Alliance. Ngunit sa pagbabanta nito ay sinabi niya na walang makakaligtas sa Northern Heaven Supreme Family at hindi magiging madali para kay Jiang Desang na gawin ito sa kanila. At habang napapatulala pa nga ito ay sinasabi niya sa kanyang sarili na bakit nandito ang military advisor na si Ban Wei. At siya ay naguguluhan sa sinasabi nitong siya ang unang nag-traidor sa Northern Heaven Supreme Family sapagkat ang lahat ng ito ay ginagawa lang niya dahil si Jiang Desang ang trinaidor. Kaya't walang ano-ano ay bigla siyang nagpaliwanag kay Ban Wei na ang lahat ng ito ay dulot lamang ng hindi nila pagkakaintindihan at ang buong akala niya ay sinagip ng Northern Heaven Supreme Family ang Righteous Sword Sect. Kaya't napapatanong na lang din ang military advisor na kung ano ba ang kinalaman ng Righteous Sword Sect sa lahat ng mga nangyayaring ito, at hindi din naman niya tinanggap ang paliwanag ni Jiang Desang at gusto lang nitong makatakas sa kanila. Kaya't sa ngayon ay hindi din naman niya maintindihan ang mga nangyayari sa pagkakataong ito, at si Jiang Desang ay naguguluhan na sapagkat parabang mayroong bumaliktad sa kanila. At hindi din ito lubos maisip na ganito ang magiging reaksyon ng military advisor sa kanya, at dagdag pa siyang napapaisip kung hindi sila trinidor ng Northern Heaven Supreme Family ay sino ang may pakana ng lahat. At sa mga oras na yon din naman ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang tao, at hindi pa nga siya makapaniwala na napaglaruan sila nito. At tama nga ang sinasabi ng kanyang anak na napurnada ang kanilang mga plano sa Righteous Sword Sect, dahil sa isang taong ito, at iyon din ang humahabol kay Jiang Injol na hindi niya naman pinaniwalaan. At habang patuloy na nag-iisip si Jiang Desang, ay bigla siyang nagulat sa susunod na mangyayari, at mayroon niyang umatake sa kanyang likuran patungo sa kanyang leeg na nagdulot ng pagbulwak ng kanyang dugo. At nagulat din naman ang kanang kamay ng Southern Peak Alliance sa kanyang mga nasasaksihan, at hindi niya lubos maisip na gagawin ito ng military advisor nang walang pag-aalinlangan. At gayon na din ang nararamdaman ng anak ni Jiang Desang, at hindi na maproseso sa kanyang isipan ang patuloy na pagkamatay ng kanyang pamilya. At makikita na nga na ginawa ito ng isang gwardiya, at ang espada niya ay tumagos nga sa leeg ni Jiang Desang at hindi naman lang siya nakapaghanda dito. At sa mga utos ng military advisor na si Ban Wei, ay wala na siyang pakialam sa buhay nito, sapagkat ang kanilang pagkakaalam lamang ay kung sino man ang mag-traidor sa kanila ay hindi makakaligtas sa kamatayan. At sa ngayon ay napapatingin na lang si Jiang Desang sa taong sumaksak sa kanya, at napapaisip siya na kung kailan pa nagkaroon ng napakalakas na tauhan ang Northern Heaven Supreme Family. At sa pagkakataon ding iyon ay tinapos na nga ng gwardya ang buhay ni Jiang Desang ng ganoon kadali lamang, at nang hindi na ito makapagbigay pa ng impormasyon sa Southern Peak Alliance. Kaya't sa mga biglaang pangyayaring ito ay hindi naman makapaniwala si Jiang Inwa at ganito ang kahahantungan ng kanyang ama. At ganoon na din ang kanang kamay ng Southern Peak Alliance at ang buong akala niya ay magkakaroon lang sila ng negosasyon ni Jiang Desang sa lugar na ito. At hindi pa nga ito nakakapagsalita ay bigla din namang kinausap siya ng military advisor na si Ban Wei at sinasabi niya na kung ito ba ang White Tiger Squad leader ng Southern Peak Alliance. At sa napakabilis nitong galaw ay biglaan itong nasa tabi na niya na nagsimulang magbigay ng banta dito. At dagdag pa ng military advisor na magiging mabuti ang lahat kung hindi masasangkot ang Southern Peak Alliance sa mga nangyayari ngayon. At ang mga sinasabing ito ni Ban Wei ay nagsilbing babala para sa kanya upang wag na itong gumawa pa ng walang kabuluhang mga hakbang at siya ay inabot ng kakaibang kaba sapagkat naunahan siya nito sa kanyang mga plano. At makikita din naman ang tauhan na pumatay kay Jiang Desang na tinututukan ng espada ang leeg ni Jiang Inwa at nagtatanong ito sa military advisor kung ano ang gagawin niya sa babae. At hinay-hinay din namang lumingon si Ban Wei dito. At para bang ang kanyang mga mata ay nangungusap na tapusin na din nito ang buhay ni Jiang Inwa.
At sa mga nasasaksihan ng babae ay napapatulala na lang din ito sapagkat naiisip niya na isusunod na din siya sa kanyang ama. At wala din naman na siyang magagawa sapagkat wala itong kalaban-laban kahit na ang kanyang ama ay napatumba nito ng isang iglap lamang. At habang nakatingin ang babae ay sinabi na nga ng military advisor ang kanyang utos dito at pinapapapatay na nga niya si Jiang Inwa nang wala nang maging witness pa sa mga pangyayari ngayon. At dagdag pa nga nito na sunugin nila ang safe house at ang kahit na ano pang mga ebidensya na nakakalat. At pagkatapos ng lahat ay umalis na nga ang mga taga Northern Heaven Supreme Family habang unti-unti ngang natutupok ang bahay. At sa di kalayuan naman ay makikita ang ating bida at si Muyong na pinagmamasdan ang lahat ng mga pangyayari. At sinasabi naman ng guard na siya ay umarkila ng 50 mapapagkatiwalaang mga tao at inutusan niya ang mga iyon na sila na muna ang magpapatakbo sa New Wind Manor upang hindi sila mapaghalataan ng mga tagalabas at masabing iyon ay normal na lugar lamang. At sinasabi din naman ni Joke Legion na lilimasin niya ang lahat ng kayamanan ng Palm Essence Union sapagkat namatay naman na ang lahat ng mga ito. At si Muyong na muna ang kanyang gagawing tagapangasiwa ng lahat ng kanyang mga nakolektang mga kayamanan. Ngunit sa lahat ng mga utos na ito sa kanya ng kanyang master, ay napapatingin na lang din ito sa ating bida. At siya ay nagtataka kaya't ito ay napatanong kay Joke Legion kung hindi ba niya nagustuhan ang lahat ng mga kinalabasan ng kanyang mga plano. At sinagot din naman agad siya ni Joke Legion na hindi naman at kung sino man ang nagkasala ay dapat lang nabigyan ng karampatang kaparusahan. At wala din naman na siyang simpatya kung sino man ang mga taong ito at nababagay lamang sa mga masasamang tao na mamatay. Ngunit mayroon lamang isang bagay na napansin si Muyong kay Joke Legion, at siya ay muling nagtanong kung bakit malungkot ito sa kabila ng lahat ng mga nangyaring ito na pabor sa kanila. Kaya't sinagot din naman agad siya ni Joke Legion na buong akala niya ang lahat ng martial arts world ay mundo na sinasabi ng kanyang ama at ang lahat ng tao ay nagbabago sa kabila ng lahat ng kanilang mga masasamang gawain. Subalit naaalala pa niya ang unang pagkakataon na siya ay naglakbay sa mundo ng martial arts, at ito ang kanyang unang paglabas sa kanyang nakasanayang mundo, at ang edad niya dito ay 10 taong gulang pa lamang. At sa pagkakataon ding iyon ay wala pa siyang alam sa mundo, at siya ay naglalakbay lamang ng walang kamuwang-muwang, at hindi nga niya alam na sinusundan pala siya ni Muyong sa paglalakbay niyang iyon. Dahil ang nasa isip lang niya ay ipakita sa kanyang mga magulang na kayang-kaya niya ang lahat. At sa ngayon ay napapaisip na lang din si Muyong na ang kanyang master na ito ay nakilala niya na palakaibigan sa mga tao at handang tumulong kahit na ano pa ang mangyari, ay ganito pala ang nararamdaman sa totoong halaga ng buhay ng isang tao. Kaya't sa ngayon sa seryosong mukha nito ay napatanong din naman si Joke Legion. At sinasabi niya na kung sa palagay ba ni Muyong ay masaya siyang naglalakbay ng mag-isa na sa mga panahong iyon ay 10 taong gulang pa lamang siya. At sinusunod lang ni Joke Legion ang payo ng kanyang ina na lakbayin ang mundo, at sinusunod lang naman niya ang mga utos na iyon upang ipakita sa kanyang mga magulang na siya ay nag-mature na. Ngunit ang mundo ng martial arts na kanyang nadiskubre ay ibang-iba at hindi kagaya ng sinasabi ng kanyang ama. At sa mga paglalakbay niyang iyon ay na-realize ni Joke Legion na ang mga minimithi ng kanyang ama na ang mundo ay mabuti ay isang panaginip lamang pala at hinding-hindi kailanman maisa sa katuparan. At ang pinakamatinding aral na napulot ni Joke Legion sa kanyang mga paglalakbay na iyon ay hindi ang hustisya pati na din ang pakikipagkapwa-tao, kundi ang makaiwas sa mga taong mapanlinlang at simulang matutunan ang kanilang mga taktika na gamitin laban sa mga ito. At ang mga natutunan niya ay magagamit niya upang hinay-hinay na lipulin ang mga masasamang tao sa mundo ng martial arts. At kasabay dito ay makaligtas na din sa kahit na anong paraan. Ngunit naiisip din naman ni Muyong ang mga pinagdaanan ni Joke Legion at sa mga paghihirap na kanyang mga naranasan. At sa haba ng mga panahon na iyon ay tinitiis lang ni Joke Legion ang napakaraming mga pagsubok na kanyang mga napagdadaanan. Kasama na dito ang napakaraming mga sugat sa kanyang katawan na kanyang natamo. At paulit-ulit lang din naman na ang kanyang kabaitan sa mundo ng martial arts at sa mga tao ay sinusuklian lang ng pagtatraidor at mga pasakit sa kanya na kahit ang kanyang mga nakikilala ay sinasaksak na siya kapag siya ay nakatalikod.
At sinasabi nga ni Muyong sa kanyang sarili at hinihiling niya na ang mga sugat ng kanyang nakaraan at mga pagpapasakit ay hindi na mas lumalim pa sa kaibuturan ng kanyang puso at matuto itong magpatawad. Kaya't napatanong naman din muli ang guard kay Joke Legion kung ano na ang kanyang gagawin ngayon sa kabila ng kanyang mga naranasan noong siya ay bata pa. At sumagot din naman agad ang ating bida at sinabi niya na unti-unti na siyang nagbabago at siya ngayon ay nag-mature na at nasa hustong gulang upang magdesisyon ng tama at mali. Ngunit ang mundo ng martial arts ay ganun pa rin at hindi nagbabago na ang mga mabubuti ay ginagawang mga tanga at ang mga masasama ay siyang nagwawagi at umuunlad at sa mundong ito ang mga matitibay lamang ang mabubuhay. Kaya't sa ngayon ay napagdesisyonan na nga ni Joke Legion na harapin ang lahat ng kanyang mga pagsubok ng mayroong bakal na kamay, at kung sino mang mga masasamang tao ang humadlang sa kanyang mga daraanan ay siguradong makakatikim ito ng parusa. At nasabi pa nga ni Joke Legion na ang mundong ito ay hinding-hindi magbabago kahit na kailan paman, at siya ang magdedesisyon kung ano ang mabuti at masama sa kapakanan ng mga mahihina. At bigla din naman siyang nainis sapagkat hindi niya lubos maisip kung ano ang tinutukoy ng kanyang ama na ang mundong ito ay mayroong pangkabutihan na natitira. Kaya't nagtataka din naman si Joke Legion kung ano ba ang nakita ng kanyang ama sa mundo ng martial arts na hindi niya napapansin. At buong-buo na nga ang loob ng ating bida na hindi niya susundin ang mga pangarap ng kanyang ama, ngunit ipapatupad niya ang kanyang mga gusto bilang isang realidad. At napapaisip na lang din si Muyong na kahit sinasabi ni Joke Legion na nagagalit siya sa kanyang ama, ay ang ipinapakita nito ay kabaliktaran at nagsasabi na mahal niya ito. At kahit na ano pa ang ginagawa ni Joke Legion na pagpapahirap sa mga kupal na mga mayayaman kasama na ang mga masasamang tao, ay ito na lang ang natitirang pinapahalagahan ng kanyang ama na dinadala pa din ni Joke Legion. At ang mga ideolohiyang ito ay nagsasabi pa din na mayroong mga mabubuting tao sa mundong ito. At kahit na si Joke Legion ay walang pagpapahalaga sa buhay ng mga kupal na tao ay mayroon pa din naman itong puso sa mga mabubuti. At sa kasalukuyan naman sa New Wind Manor ay para bang mayroong kakaibang nagaganap. At bigla din namang mayroong nagsalita na ang Palm Essence Union leader ay namatay at ang buong Palm Essence Union ay tuluyan ng nasira. Kaya't nagugulat din naman ang ama ni Charion sa kanyang mga naririnig na balita ngayon. At sinasabi pa nga ng babae na usap-usapan na si Jiang Desang ay pinarusahan ng Northern Heaven Supreme Family sa pagtatraidor nito sa kanila at sa pagtatangka nito na makipag-alyansa sa Southern Peak Alliance. At bigla din namang naalala ng ama ni Charion ang ipinakitang galing sa martial arts ni Joke Legion. At hindi niya lubos inakala na kung hindi dahil sa kanya ay siguradong mauubos silang mamatay sa kanilang lugar. At dagdag pa niya na napapabilib ito sapagkat ang lugar ng kanilang pinamamalagyan ngayon ay ipinatayo mismo ni Joke Legion. At habang tumatagal ay patuloy siyang namamangha sa mga ginagawa at nagawa na ng ating bida kasama na din ang pagkakakilanlan nito. At bigla din naman niyang naalala ang kanyang anak na babae na si Charion at tinanong niya ang kanyang asawa kung saan ito pumunta. At sinabi din naman ng babae na pumunta si Charion para mag-cheer sa gagawin ni Joke Legion. At sa pagkakataong ito ay makikita din naman ang napakaraming tao na pinapanood ang dalawang tao na maglalaban sa entablado. At nandito nga si Charion para panoorin ang laban ni Joke Legion sapagkat siya ay sumali sa Heavenly Dragon Grand Tournament. At dahil hindi na mapipigilan ni Charion ang mga desisyon ng ating bida, ay isa na lang ang kanyang ginawa, at kasabay din ng mga tao ay sumigaw siya ng pangalan ni Joke Legion. Kaya't napalingon din naman ang ating bida, at parang pamilyar ang boses na kanyang naririnig sa di kalayuan, at sinasabi ng boses na ito na galingan ni Joke Legion ang kanyang laban. Kaya't nang makita ng ating bida kung sino ang sumigaw ng pangalan niya, ay napangiti ito at nakita niyang si Charion ay nakasuporta pa din sa kanyang laban. Kaya't napapangiti din naman ang babae at sinasabi pa nga niya sa kanyang sarili na kayang-kaya ito ni Joke Legion sapagkat alam niya na kung gaano kalakas ito. At sa ngayon ay sisimulan na nga ang preliminary round ng Heavenly Dragon Grand Tournament at ang unang manlalaro ay ang Master of Fist Technique at siya ay kilala sa buong Guangdong bilang Tigre ng Guangdong at ang pangalan niya ay si Liok, ang Wind Fist Demon.
At ang makakalaban nito ay walang iba kundi ang 20 anyos na lalaki na first time pa lang din na sumali sa ganitong klaseng palaro. Kaya't ang ibang mga manunood ay nagtataka kung bakit pinayagan ang batang lalaking ito na sumali at baka siya ay mabugbog lamang dito. At dagdag pa nga ng mga audience ay sinasabi nila na sinasayang lang ng ating bida ang kanyang buhay, sapagkat sa kanyang harapan ay isang taong napakalakas at nagtataglay ng napakalakas na enerhiya. Ngunit wala din namang pakialam si Joke Legion sa mga sinasabi ng mga nanonood, at ipapakita niya na napakadali lang niyang tatalunin ang malaking taong ito ng isang iglap lamang.